Ito tama. Sige, nasa ating linya ho mga kapuso, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Oli. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Pwede mo pakipaliwanag kung ano po yung sa tingin ninyo nasa likod ng inyong show cause order na in-issue kay Senador Rodante Marcoleta, Chairman? Siyempre po, ito po nakaraang at meron naman po rin siya na statement patungkol doon po sa hindi daw po niya nailagay yung po mga ilang nagbigay ng contributions dahil nga po nakita ng ilang netizens o ilang mga nasa social media na hindi tumutugma yung kanya pong SALN at saka po yung nakalagay sa yung mismong SOSE. Bakit maliit lang yung SALN pero ang laki ng nagasto sa SOSE at ganun walang nakalagay na contributors o kaya donor o yung nagbigay. So pero siyempre po kinakailangan magkaroon ng venue kung saan pwede magpaliwanag at maipakita naman kung anong kadahilanan kung bakit hindi naigay yung mismong mga nagbigay ng donasyon na yan o contribution. Sapagkat sa ating pong batas, Sir Oli, maliwanag ang ating pong section 99 ng Omnibus Election Code na kinakailangan yung pong lahat ng mga nagbigay ng donasyon, contribution, lahat ng ginastos ay dapat mailagay sapagkat kung hindi po, yan po yung isang kaso, pwede po makasuhan ng perjury o at the same time, yan po ay violation din ng ating SOSE law. Meron kasing nag-donate daw pero ayaw pabanggit na ang pangalan, wag na raw i-report, wag na raw isama sa SOSE kanyang pangalan. Pwede ba yung gano'n? Halimbawa ako'y tatakbo at lalapitan ako ng isang attorney Garcia at bigyan ako ng 5 milyon pero sabihin na wag babanggitin sa kanya galing, hindi ko lalagay sa SOSE. Pwede ba yung gano'n, Chairman? Sir Oli, ito, in the meantime, ang statement ko ay hindi pwede po yung ganon. Sir Oli, sapagkat kaya nga tayo may SOSE. So pagka po kasi ganon ang dahilan, ay baka po yung iba hindi na rin talaga maglagay. Sasabihin ng lahat ng mga nagbigay ng contribution, huwag nyo na ilagay o huwag mo na isama. So pagka po nagkaganyan, hindi po naging makakatotohanan yung ating SOSE. Pero para po sa mga kababayan natin, maganda pong mahintay natin kung ano po yung paliwanag. Baka naman po merong mas malawak na eksplanasyon kasi yung pong paliwanag na narinig natin ay maaaring iba at mas malawak yung paliwanag kapag po nakapag-submit na ng isang formal na kasagutan. So yan po yung gusto nating hintin. Kaya po ang sa ating mga kababayan medyo yan po ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag muna na due process and at the same time ganito po yung ating investigasyon na gusto na purpose. Alamin muna ang dahilan and then kung meron talagang karapat-dapat na kaso, then ipapile natin yung kaso laban sa kanya. Kung hindi naman, wala po tayong magagawa. Kinakailangan ma-dismiss yung kaso. Hindi ko lang maalala kung kailan natin natalakay itong Section 99 ng Omnibus Election Code, Chairman. Pero naalala ko lang, parang meron tayong pinag-usapan nun na protection na rin ito ng kandidato Baka may magko-contribute kaya ay magpamagit ng pangalan na questionable o galing si illegal ng pera. Baka madami din ng kandidato sa kaso pagkalaunan. Kaya mas maganda rin na dapat ay pinapangalanan. Nalala nyo yun, Chairman? Napag-usapan natin dito. Yung po section 95 ng Omnibus Election Code, yan naman yung mga pinagbabawal na donasyon at contribution. So ang sinasabi po natin, para alam ng sambayanan kung sino nagbigay, bakit ba nagbigay yan, baka naman kaya nagbigay dahil makikinabang sa mga kontrata sa pamahalaan o talaga namang nag-uupo ng mga tao sa pamahalaan upang ang kanilang mga interes ay maproteksyonan. Pero yun nga po ang kadahilanan kung bakit yung batas minarapat na ipawal yung mga ganyang klaseng donasyon. Siyempre, kaya tayo may SOSE upang pwede natin mailathala yan. At pagkatapos pwede natin mabigyan yung mga miyembro ng media at sila rin makapag-investigative journalist upang alamin ang kadahilanan ng mga pagbibigay. Yan po yung purpose niyan. Para din po SALN. Bakit ba tayo nagpa-file na SALN? Upang malaman talaga kung gano'ng kahirap, gano'ng kayaman ng isang nasa pamahalaan. So kung medyo maitatago po tayo doon, hindi po naging makatotohanan yung ating mga pinafile na SALN o kaya SOSE. Para may silbi itong mga dokumentong tinuturing nating mahalaga sa ating lipunan tulad ng SALN at saka ng SOSE. Chairman, ilang araw pong binigay para tumugon dito si Senador Marcoleta? Yan po ay kalimitan 10 araw ang binibigay upang matumugon. Opo, at siyempre po katulad din po noong mga nauna, yan po ay magiging submitted for resolution, kakasuhan o hindi ba kakasuhan. Again, ang purpose ay hindi pagtatanggal, kung hindi alamin muna, mabigyan
mabigyan ng venue para makapagpaliwanag. At number 2, kung sakasakali ay kasong kriminal ang haharapin ng isang kandidato kapag hindi totoo o nagsinungaling. Perjury o kaya naman violation ng SOSEL law natin. Okay. Chairman, isingit ko na lang. November 21, hindi tayo nagkausap para November 21 yung deadline ng pagsagot sa show cause order na yung ibinigay doon po sa mga kontratista na nag-donate nung nakalipas na 2022 election lang ho yun. Kompleto na ho ba ito? Sumagot daw ba lahat? Wala po. Bukas pa po ang expected natin na sasagot sapagkat siyempre kalibitan last day ipinafile yan whether mga abogado ang pupunta sa amin bukas o yung mismo mga kontratista. Okay, abangan na natin yan. Kaya lang, talagang pati ganito pagsagot sa show cause order, last day na rin, parang registration. Siya nga pala, ilan na ho ba yung ating suma total ng mga botante ho ngayon? Makatapos po ang registration ginawa po ng COMELEC, Chairman. Ongoing pa po ang registration natin, Sir Orly, hanggang Mayo 18 po ito ng susunod na taon. Mga nakakalahating milyon na po ang nagpaparehistro sa atin. Magsimula tayo noong October 20. So medyo nakakatuwa, dumadami at kahit na hindi ganun kasikat yung at madami mga ibang controversy, ay madami pa rin po nagpaparehistro ng mga kababayan natin. Okay. Chairman, maraming salamat sa pagkakaloob. Bagamat alam ko marami tayong kailangan pag-usapan sa susunod na pagkakataon, Chairman Garcia. Thank you po sa inyo, sir. Salamat po, Sir Orly. Mabuhay po. Magandang umaga. COMELEC Chairman George Ebren Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Buena manong Hilingan, walang